So usually yung kinukuha natin is, yung kasya dito sa van natin is 2x3x8. Ayan. Yan yung van natin. Na-car wash naman na natin siya. Pero wala. Talagang wala pang isang linggo. Marumi na ulit, lalo na yung loob. Hello, what is up guys? Happy New Year, January 2025. So, pupunta ulit tayo sa hardware. Dating gawin natin sa trabaho natin. Magpipick up tayo ng mga gamit, mga kahoy, plywood. Dala natin sa shop. Gamit natin itong Suzuki APV sa ating pag-transport ng mga gamit, mga construction materials. Then samahan nyo ako kung paano ko ginagawa yung mga deliveries natin hanggang sa pag-deliver natin sa ating mga kliyente. So samahan niyo ako guys. Okay, so gamit natin itong Suzuki APV GA year 2024 model for more than 4 months now. So na-purchase natin ito noong August 28, 2024. And sa loob ng 4 months time, grabe yung workhorse natin, as in talagang gamit na gamit ito. Ayan, nandito tayo ngayon sa Magsaysay Avenue. Papunta tayo sa isang hardware store. Time check pala guys, it's 8 ng umaga. Ang aga natin. Pasukan ulit ng mga bata, so kailangan kong maghatid. So kailangan kong gumising na maaga. So kakahatid lang natin yung anak natin. Ayan. So diretso tayo ng hardware. Nandito tayo dito sa right side. Union Construction and Hardware. Suki na ako dito. Halos every time nandito tayo, every week. Sa mga hindi nakakaalam, ayun, we are artists by profession, but we also do ito, yung mga canvas na to, mga art supplies. Ako yata ang una nilang suki ngayon And ito yung mga kahoy, ayan, ang dami. So usually yung kinukuha natin is, yung kasya dito sa van natin is 2x3x8. Ayan. Yan yung van natin. Na-car wash naman na natin siya. Pero wala. Talagang wala pang isang linggo. Marumi na ulit, lalo na yung loob. Okay guys, andito tayo ngayon sa taas. Ayan, ito yung napili natin. Ayan, anyway, may stock pa naman kasi tayo. So, walang muna tayo dito. Ayan. Dito sa hardware, pinapayagan na lang ako na yung yung kukuha, pipili. Ayan, 2x3x8. Yan, minsan dito ako kumukuha kapag wala dyan. Ayan. Kompleto sila dito. Ayan, meron ding mas malalaki ito. Pero ito yung kailangan natin. Ayan, so nakapili naman na tayo. Ibaba na lang natin to. Yan o. Ibigay ko lang dito sa baba. Ayan. Oops. Dahan-dahan kasi kamatamaan ko yung sasakyan. Kapag matagal ka ng suki ayan, okay lang sa kanila na tayo na yung kumuha ng gamit natin. Pinipili ko kasi yung mga kahoy as much as possible, yung malinis, yung walang mga block, yung walang mga mata. Ayan, lalo na kung nagpi-frame tayo, yan, as much as possible malinis dapat. Ayan, tsaka dapat hindi tabingi. Ito medyo tabingi pero okay lang, pag brace natin to okay lang. Yan, dapat straight as much as possible. Okay, so next yung plywood, pero sila na yung sila na yung kukuha. Ito yung van natin. So ang ginagawa ko kapag konti lang naman, ibaba natin to. Yan, so nabababa siyang ganyan. Yan, then bababa natin ito. Ayan, so yung area na to, ayan, dyan natin isusok-sok hanggang dito. Tapos lalagyan natin plywood sa taas. So lalagyan natin tong ito. Ilagay ko lang. Ayan. Ito. Nilagay na namin yung plywood. Ayan. Ito. So sa taas niya may plywood. Ito 1/4, 1/2. Ito lang muna ang kinuha natin kasi magsasample muna tayo sa kliyente ko. Ayan. Wala tayong roof rack. Mapapansin nyo. So nilagay ko muna yung cover ng van. Ayan. Para hindi magasgas yung surface niya. Ito ibo-bolt in dito kung maglalagay ka, rubber to. Ayan. So ang ginagawa ko, tinatali ko na lang siya. Ayan. So pinapaikot ko yung tali. Ayan, para hindi siya malaglag.
And future projects, future plans natin sa upgrade dito sa van natin is of course yung roof rack, priority yan. Ayan. So tali muna natin. Ayan. So tinatali ko siya dun. Ayan. Doon natin ilalagay. Okay, so minsan pinapaikot ko na lang. Ayan. Hindi na natin kailangang itali muna. Ayan. Para mahawakan lang ng mabuti ito. Naiipit naman siya eh. Pero hindi to recommended kasi syempre magagasgas yung rubber. May disadvantage to kasi tuwing hinihila ko to, ayan, nagagasgas to. Itong part na to. Tsaka may tension na nangyayari dito kapag umaandar. Syempre mabigat ito. Ayan, so nahihila. So as much as possible, ayan, dapat may roof rack. Hey guys, ayan. Nusok natin konting higpit. So ito, another disadvantage. Ano, pag nahihila, ayan. So naiipit ito. May tension ulit dito. So syempre hindi naman magandang magasgas to. Nakapasukan ng tubig kapag umulan, no? So priority natin yun this 2025 na malagyan ng roof rack itong van natin. Ayan, picture niya, ayan. Kunti lang yung kinuha natin ngayon kasi marami pa naman akong stock pero naka-reserve na kasi yun for other clients. Sarado natin. There you go. May tsura nyo. Okay guys. So nakuha na natin. Order natin. Okay na. And so let's go. Tara na sa shop. Shop bahay. Art studio. Isa lang yun. And trabaho muna tayo. Kailangan natin magsikap sa buhay. Mga pangarap natin sa buhay. Kapag na-reach mo yung edad na ganito, when you're turning 40s, kailangan mo magtrabaho eh. Kasi yun na lang yung tumatatak sa akin eh, na trabaho lang tayo para ma-reach natin yung goal natin sa buhay. Ayan, yung sasakyan nakuha na natin, isa to sa mga pangarap ko syempre. But yung next goal kasi natin is syempre kailangan lupa't bahay, yung sariling lupa't bahay na nakapangalan sa atin. Hindi naman yung pangarap natin. So trabaho lang tayo. Ayan, huwag tayong susuko. Maraming pagsubok sa buhay. Kahit minsan masyado kang masipag sa buhay, dahil meron pa rin yung mga instances na hindi umaayon yung hindi umaayon minsan yung kapalaran yung mundo sa'yo. So syempre kahit naman ganun yung nangyayari, tuloy lang ang ating buhay. Huwag tayong susuko. Okay, masikip yung daanan. Itong mga nakapark na sasakyan dito sa gilid, ayan, inaarkila natin yan nung hindi pa tayo nakabili ng ating van. Ayan, inaarkila natin yung mga jeep na yan. Nag-aabang yan ng mga kliyente, ng mga kliyente nila dito sa hardware. Tapos babayaran mo na lang sila. Delivery within Baguio, Benguet. Ayan, pwede mo silang arkilahin. Time check 8:30 ng umaga. So parang 30 minutes tayo dun sa hardware. Yung hardware, itong Union Hardware, malapit lang siya sa bahay. Sabihin natin less than 1 kilometer away. Yung distance na yun actually malapit lang sa straight line, pero syempre bundok, so maraming curve, diba? Sabihin natin yung 1 kilometer drive, pero actually dyan lang siya. Tatanaw ko nga ayun, yun yung bahay namin. Ayan, so tana lang tayo dito. Ang saya ulit ng Baguio. Nung bakasyon, nung holiday season, grabe yung traffic dito sa amin. Parang lahat ng tao sa Pilipinas pumunta dito, as in hindi ka makapag-drive ng mabuti.
Anywhere sa Baguio, grabe traffic the whole holiday season. At least ngayon maluwag na ulit. Ayan. So minsan may one time na naglagay ako ng mga kahoy dito sa likod, like, as in ang dami. Nag-slide siya, nag-slide, sudden break. So another lesson learned yun sa akin, na kailangan ko siyang itali, lalo na kapag marami akong nilalagay na mga construction materials dito sa loob. Actually, ang sabi nga nila, dapat kuha rin ako ng pick up eh. Yun dapat yung ginagamit ko for, alam mo yan, pagkuha ng mga construction materials. Well, darating tayo doon. Gusto ko rin ng pick up, sa totoo lang. Pero priority natin to kasi dun sa, ito, sa business natin, sa career natin, nagta-transport din kasi ako ng mga paintings. So yung mga paintings ko, yan, hindi dapat yung naaarawan, hindi siya nababasa, naaarawan, nahanginan. Delicate siya na product or na item, kaya dapat kulob yung car. So in the following months, kailangan ko mag-install ng RFID dito sa ating sasakyan kasi babiyahe tayo ng Manila. Itadala ko yung mga paintings doon. Yun naman talaga yung career talaga natin. Artist tayo by profession, pero meron din kasi tayo yung sa side na business side, yun, na kailangan kong gawin. Kasi dito sa business, at least ito continuous yung flow ng income. You know, every week may kinikita tayo. Doon sa pag-painting natin, syempre it takes months bago tayo mabayaran ng gallery. Since may pamilya na tayo, may anak na tayo, kailangan natin ng steady income. Maganda naman yung sa painting, malaki naman yung kinikita natin doon. Parang kumbaga isang bagsakan siya na malaki kapag na-sold mo yung painting mo. So isang reason rin yun, no, na kapag gumagawa tayo ng paintings, sa kahit anong kung ano man trabaho mo, you should do your best. Yung pinaka the best mo talaga. In my case, sa painting, dapat maganda yung artwork mo, maganda yung painting mo para mabili, di ba? Para magustuhan siya ng art collector. Lapit na tayo. Sobrang thankful ako na ito na yung dinadrive natin. Yung unang sasakyan natin noon, at yung pangalawang sasakyan natin noon, yung Toyota Wigo, masyado siyang maliit, pero kasya dyan yung mga kahoy. Actually, tinatambakan ko rin yun ng plywood sa taas, pero syempre hindi yun ideal at delikado yun. So we have to let it go. So yun, tama rin naman yung decision natin na pagkuha natin itong van. Ayan, for business purposes. Ayan, nandito na tayo. Hazard ko lang. Okay. So mag-discarga muna tayo. Okay. Anyway, yung plywood mamaya na lang. Gutom na ako. Kain muna tayo. Tapos balikan ko itong mga plywood sa taas. So ito nga pala guys yung ginagawa ko, no, mga artist canvas. And ito yung mga dinideliver natin sa ating mga kliyente. Mostly ng mga clients ko are artists. So ito yung ginagamit nila sa kanilang mga paintings. Ayan. So sa business natin, ito mostly woodworking yung ginagawa natin. Yung mga power tools na yan, mga investment yan na galing din sa business na naipundar natin sa loob ng ilang taon ng pag-woodworking. And of course, yung sasakyan, yun yung latest natin na investment. Inabot tayo ng more than 2 years bago natin nakuha yung sasakyan, itong van natin. Yung the past 2 years ang gamit natin yung motorcycle, and sobrang hirap kapag yun yung gamit natin pang deliver, lalo na pag may dala tayong mga malalaking canvas, no? So malaking bagay na gamit natin yung van, yun na yung ginagamit natin pang deliver ng ating mga trabaho, itong mga canvas na to. And kahit papaano hindi na tayo masyadong nahihirapan sa pag-travel ng mga kailangan nating i-deliver sa ating mga kliyente. Marami rin akong napagdaanan ng mga iba't ibang business simula nung nag-resign ako as an employee. So nasubukan ko rin mag-food business, mag-printing business.
Pero in the long run kasi, nahanap-hanap mo rin kung ano talaga yung mas gusto mo sa buhay. Yung kumbaga kahit nagtatrabaho ka, hindi ka masyadong nai-stress at nai-enjoy mo yung ginagawa mo. So dito ako napadpad, and fortunately after how many years, ginagawa ko pa rin siya. And good evening guys, and deliver muna tayo. 6:30 na ng gabi. And okay guys, so ayan yung mga delivery natin. Medyo madilim. Tapos dito sa likod, ayan meron pa. Ayan dito. So one of the good thing is marami tayong pwedeng ilagay. So ito na lang siya. Marami tayong pwedeng ilagay, hindi katulad nung nakamotor pa ako. Kasi sinisiksik ko yung mga ito sa likod ng motor, which is sobrang delikado. Okay, so ito, ayan, kasi yung mga iba't ibang size ng canvas dyan. Isang tao lang yung kukuha nito. Ayan, sa likod actually meron pa dun sa likod. Ayan, so basically ito yung laging laman niya, mga artist canvas yung mga ginagawa natin. Okay, deliver tayo. Minsan ang ginagawa ko, meron nang nagpipick up ng mga canvas mula sa workshop, sa bahay. Tapos pinapa-deliver ko na lang, usually yung mga out of the way. And then minsan naman ako na mismo yung nagdi-deliver ng mga canvas, kasi kapag part naman siya ng pupuntahan ko. Ayan, so sayang rin naman kasi na yung ibabayad ko dun sa delivery boy, di ba? And then of course, friends ko rin kasing ibang mga artist. Ayan, so alam mo yan, client interaction na rin with the client, with my friends. Ayan. Tsaka yung pagdadrive nitong sasakyan, parang it's my way of relaxation, you know, after a hard day's work. Minsan kailangan natin yun yung kailangan natin mag-relax. Kumbaga kung sa motor, yung freedom ba na nararamdaman mo kapag nagmo-motor ka, yung ihip ng hangin, di ba? So parang ganun din. Minsan kasi nakaka-stress din kapag ang dami mong trabaho. Ito, tulad nito, ang dami kong mga orders lately. So kahit man lang makapag-relax tayo ng onte, alam mo yan, yung magda-drive ka around the town, okay na yun sa akin. At least pagka-deliver mo, okay na rin. So ito yung silbi ng ating Suzuki APV na delivery van siya. Actually nung December, as in araw-araw tayong may mga dala. Hindi lang doon, syempre ginagamit natin to pang deliver ng mga painting commissions natin, kasi aside from the business, syempre yung career natin as an artist, syempre ito na yung ginagamit natin pang deliver ng mga commission paintings. Ayan. And then since pasukan na, ayan, pinangahatid na rin natin itong sasakyan sa ating anak papuntang school. Ayan, gabi na ngayon. Actually gusto ko na magpahangin, kaya hindi ko na tinawag yung delivery boy na kukuha nito. Okay na ako na lang yung mag-deliver for my clients. Diba ang commitment natin sa business natin. Malaking bagay sa akin na meron tayong pang transport ng mga canvas ng sabay-sabay. Kasi nung before, nung sasakyan ko yung Toyota Wigo, masyado siyang maliit. So pinipilit kong ikasya lahat doon ng mga pwedeng ihatid, mga paintings. Nung before pandemic, marami akong art exhibit sa Manila. So ang gamit ko is yung Toyota Wigo. Sinisiksik ko lahat doon ng mga paintings ko papunta sa Manila. So that's a 4 to 5 hour drive from Baguio City. And usually yung mga painting ko 3x4, meron pa yung iba kailangan ko siyang i-upload sa sasakyan. So isa yun sa mga hassle at mga kailangan nating mag-upgrade ng sasakyan. So we have to let go of the car, yung Toyota Wigo. And finally, after 2 years, kasi pandemic maraming reason bakit inabot ako ng 2 taon bago makakuha ng sasakyan. Pero syempre hindi tayo sumuko sa mga pagsubok sa buhay. And so nagmotor muna tayo. And then ito na nga, finally, after more than 2 years ng pagmomotor at
pagtsatsaga, pagtitiis sa kalsada gamit yung motor natin. Ayan, kahit pa paano gamit natin yung van. Sobrang thankful, malaking bagay. Ang problema ko lang, ang isa lang sa mga napansin ko dito sa sasakyan na to, hindi talaga siya matipid sa gas, lalo na siguro dahil nandito tayo sa Baguio City. So up and down sa mountain, ang gas consumption ko dito, inaabot ako ng depende, hindi siya fixed, pero nasa 10 to 12 kilometers per liter usually yung gas consumption ko sa sasakyan natin. So guys, maraming salamat dito sa pag-subaybay nyo sa akin. Please don't forget to like, share, and subscribe kung gusto niyo yung mga ganitong content. Ayan, Suzuki APV GA year 2024, workhorse natin sa pang-araw-araw. Maraming salamat guys. Ride safe.